Praise God! Purihin po ang Panginoon, purihin po ang Diyos. Isang pinagpalang araw po ng Martes. Ang bati po namin sa inyong lahat. Kayo pong lahat na nakatunin dito po sa impilang pinagpala. Ito po ang DWXI 1314 kHz sa pita ng inyong mga radio. Ito po ang mga kaibigan, partner, Brother Rex America in the Philippines. Good morning, Holy Spirit. At siyempre, sumasa niyo po ang inyong kapatid kaibigan, ka-prayer kasama ni Brother Rex America in the Philippines, Brother Che Corrales po. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras ng programa ni Yawel Shaddai. Kala ko sinabi mo isang anghel. Kirubin di ba? No? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, people of God. Kayo pong lahat na nakatunin at nanonood rin po sa YouTube channel. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating minamahal na po ng lingkod. Siyempre, Ayan, Brother Mike, good morning kay Esther Belen, sa kanilang buong pamilya, sa lahat ng mga workers and prayer partners. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Kasama natin sa technical side, iyan, si Brother Loreto Mancio at siyempre, Sister Neri Canyalita. Sa loob ng 2 buwan na ba? Oo, 2 buwan na. Ngayon lang tayo nabalik dito, live. Sa mismong studio ng Himpilang Pinagpala, Himpilan ng Mabuting Balita. Yes, Okay, ito po ang Daily Bread, Tuesday morning edition. At ang ating pong gospel for today is taken from John chapter 16 verses 5 to 11. At ito po ang sinasabi sa wikang Banyaga. But now I am going to the one who sent me, and none of you ask me where I am going. Instead, you are overcome with grief. Because of what I have said, believe me, it is better for you that I go away. Because as long as I do not go away, the helper will not come to you. But if I go away, I will send him to you. And when he comes, he will vindicate the truth before a sinful world. And he will vindicate the path of righteousness and justice. What is the world to sin? In regards to me, this belief what is the path of righteousness. This is path I walk, but which I go to the Father, and you shall see me no more. What is the path of justice? Is the path of what is the prince of this world will always stand condemned. The Gospel of the Lord Jesus Christ. Sa wikang Pilipino, ngunit ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ng pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ayan, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon, Brother Che, ano? Kasi makikita po natin, ito po yung third person of the Trinity. Ano po? Siyempre sa Biblia, wala namang mababasa tayong Trinity, pero makikita po natin yung 3 persona na taglay ang iisang Diyos, ano? Ama, Anak, at Espiritu Santo. So ngayon ay ito yung ating pag-uusapan ngayon, itong ikatlong persona sa iisang Diyos ay makikita natin mayroon siyang gawain na iniatang sa kanya, Brother Che. Yung tinatawag, the ministry of the Holy Spirit. Pag sinabi kasing ministry, service, ano, yung kanyang gawain. Yan, halimbawa, sinabi ko sa iyo, Brother Che, kumusta na ang iyong ministry?
hindi nangangahulugang mayroon kang sariling gawain, ano. Ministry ng bahay. Ibig sabihin yung iyong ginagawa for the Oo. Lord, ano, Mm. yung service natin, yon ministry. So ito po yung ating mapag-uusapan ngayon sa gospel na ito, ano yung gawain ng Espiritu Santo? Yan, Brother Che. Mm. Mm-mm. Malawak, pero sa pagbasa natin ay mapapansin natin na meron siyang tatlong pangunahing bahagi sa mga kanyang ginagawa, sa kanyang gagawin, no, nang mangusap ang Panginoon para sa katauhan. Mhm. Ano po? Ito nga lang sa bandang huli, pagkatapos niyang ipaliwanag sa mga alagad niya ang kanyang pag-alis at tungkol sa pangakong magiging tagapagpaliwanag, tagapagpatotoo, tagapagbigay ng paggabay sa katauhan. Pagdating sa verse 8 to the following, sabi pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan, Mm-mm. at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Tapos sa verse 9, mali sila sapagkat tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Mhm. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Mm-mm. Tungkol sa katulan sapagkat hinatulan na ng pinuno ng sanlibutan ito. Merong tatlong pangunahing bahagi dito na binabanggit, ano, na sa mga ginagawa at gagawin ng Holy Spirit do sa pagbibigay ng pangungusap ng Panginoon sa mga lagad. Una ay tungkol sa kasalanan. Mhm. Pangalawa ay tungkol doon sa yung sinasabi dito na tungkol sa righteousness, tungkol sa kung ano ang matuwid, at pagkatapos ay tungkol sa kahatulan or judgment. No, ay papaliwanag ng Panginoon kung ano ang talaga ang epekto ng kasalanan pagka ang tao'y hindi nanalig sa Kanya, hindi naniwala sa Kanya, no? At kung anong consequence ng pag hindi pananalig sa ating Panginoon. At iba pang mga binabanggit dito ng Panginoon sa kanyang na magiging gampanin, magiging function ng Holy Spirit sa katauhan. Oo, maganda, Brother Chi, yung una muna, yung verse 6 and 7, ano, sabi rito, ngayon sinasabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Sabi niya rito, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Ayun, napakaganda yung word na sa ikabubuti nyo. Bakit ba? Ano bang ikabubuti sa kanila yon? Ano? Sabi ron, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag alis ko, isusugo ko siya sa inyo. So, napakahalaga yon para sa atin, lalo na yung mga alagad nung una niyon na sila yung representative natin. Kasi ang unang-unang nais ng Diyos sa atin ay yung purpose kasi kung bakit susuguin ito, na sabi ito'y makabubuti sa inyo. Yung layunin ng Diyos kung bakit isusugo ang Espiritu Santo ay para tayo ay i-empower, ano? Empowerment, Brother Che. Yung word na empowerment, ano, yung mananampalataya, yun yung simbahan, the church, for life and witness, ano? Kasi hindi tayo magiging effective witness ng Panginoon kung wala yung Espiritu Santo. Sabi nga ay siya kasi yung gagabay at siya yung mangunguna sa atin. Kaya nga doon sa Acts 1:8, diba, sinabi ron, at tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo yung magiging mga saksi ko. So, to be an effective witness of Christ ay napakahalaga yung empowerment ng Spirit, ano? Yung empowerment na ito para tayo ay magkaroon ng tapang, courage at lahat-lahat na galing sa Spirit ng Diyos, Brother Che. Kasi yun nga, kapangyarihan yun eh. Oo. Lakas, more on sa ating panampalataya ay tumutukoy sa grasya Oo. ng Diyos. Biyaya ng Diyos na tayo makahakbang. Grasya ng Diyos na tayo ay makapagbigay luwalhati sa kanyang pagkadiyos sa pagitan ng ating mga hakbang magawa. Kapag tayo naharap sa mga hamon ng buhay, matitinding nangyayari sa ating buhay, ay ang ating reaksyon ay dapat ay
kalugod-lugod sa Panginoon, magbibigay luwalhati sa Panginoon. Hindi yung reklamo, hindi yung tanong, question ng question, kune-question ang galaw ng Diyos, kune-question ang kilos ng Diyos. Nakalimutan natin yung sinasabi ni San Pablo sa Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ay sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Kasi ikabubuti pa rin ng tao. Tinuturuan ng tao upang makahakbang ng tamang hakbang. Tinuturuan ng tao upang makapag-react ng tamang reaksyon. Tinuturuan ng tao mag-rejoice in the Lord always. Tinuturuan ng Diyos ang tao upang magpasalamat sa lahat ng pangyayari sa kanyang buhay sapagkat ito ang will ng Diyos sa tao. Meaning, sa gitna ng mga challenge, hindi naman talaga nawawala mga challenges eh. Hindi naman nawawala ang mga kabigatan, hindi naman nawawala ang mga bagay na kinakailangang pagpasensyahan eh. Pero ito, because of paggabay ng Holy Spirit sa tao, natuturuan ng tao magpasya ng tamang pasya, humakbang sa tamang hakbang, kumilos ng tamang kilos, mag-react ng tamang reaksyon. No, hindi nagwawala, hindi nagmumura, hindi gumagawa ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Pinipili niya ay buhay, pinipili niya ay tamang hakbang, pinipili niya ay lahat ng mabuti at tama sa kanyang buhay. Sapagkat alam niya, naunawaan niya na may mga bagay, may mga daan na tingin natin ay tuwid, pero ang dulo pala ay kamatayan. Ang dulo pala ay kapahamakan. Amen. Kung wala ang paggabay, kung wala ang ministry ng Holy Spirit sa buhay ng tao, ang tao ay kahamahan-tong lamang sa kapahamakan o kamatayan ng buhay. Ganun kahalaga ang Espiritu Santo sa buhay natin, Brother Che. Sabi nga yung empower. Empowerment, empower the church. We are the church, the believers, for life witness. At tandaan natin, yung pagdating, naiba yata, yung pagdating ni Kristo, ni Holy Spirit, yung pagdating ng Espiritu Santo, He came to the church, to the believers, not to the world. Hindi sa sanlibutan. Bakit? Sinasabi ng banal na kasulatan na mananahan ang Espiritu Santo sa mga taong mananalig kay Kristo. So, yung Spirit of God, hindi naman yan lulutang-lutang na nandiyan sa sanlibutan. Siya ay dumating sa buhay ng tao at mananahan, sabi nga ng 1 Corinthians 3:16, mananahan sa mga mananampalataya at gagawin niyang banal na tahanan yung katawan ng tao, Brother Che. So the Holy Spirit works through the people whom He lives, kung saan siya'y nananahan. So maniwala tayo o tandaan natin na yung Spirit ng Diyos ay dumating hindi para sa sanlibutan, kundi para sa mga mananampalataya at siya'y mananahan sa puso ng taong nananalig kay Kristo, Brother Che. Nasa 1 Corinthians 3:16 yun. Oo. Templo tayo. Oo. Ginagawa tayong tahanan, templo ng banal na Espiritu. Templo ng Panginoon. At hindi lamang templo, in fact, yung templong yan may tatak pa eh. Oo, anong tatak? yung Ephesians 4:30. Yun na nga, yung Spirit. Tatak ng Diyos sa atin, tanda ng kaligtasan pagdating ng panahon. Yan. At dahil di naman literal na nakatatak talaga, kundi nakikita natin sa kilos ng tao. Dumadaan na sa matinding pandemya ng buhay, dumadaan na sa matinding, sabihin na natin, nangyayari sa kanyang buhay. Ang kanyang reaksyon ay hindi nagmumukhang ampalay ang mukha. Yes. Hindi nagmumukhang nakainom ng sukang ombong. O hindi nagmumukhang kutis pasas ang mukha. Pagdating ng pagsubok, ayan, sabi nga ng iba, lalo pa dumaan na ng maraming pagsubok, ayan, nagmumukhang bata pa. Hindi nalalayo sa Panginoon, kundi natili pa rin sa Panginoon. Nagpupuri pa rin kay Yahweh Shaddai. Sabi nga, Brother Che, the Holy Spirit is always there. Laging nandyan siya. Always there to strengthen and empower us. Empower us, kasi sabi ko nga kanina, yung sinabi sa Acts 1:8, pagbaba niya sa atin ay tayo ay bibigyan ng kapangyarihan, at dahil doon sa kapangyarihan yun, ay tayo magiging mga saksi niya mula sa Jerusalem, sa Hudiya, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.
Oo. Napakaganda nun, ano? Kasi kung i-analyze po natin yung sabi ron, "And you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness." So, magiging effective lang ang isang tao, ang mananampalataya, na maging saksi ng Panginoon kung nasa kanya yung Espiritu Santo, kung siya'y pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. At sabi ron ay, magiging mga saksi ko from Jerusalem. Paano ba tayo? Pupunta pa ba tayo sa Jerusalem? Ay, hindi naman. Ang ibig sabihin niya sa Biblia ay yung Holy Spirit kasi ang siyang nagpapabanal sa atin. Ang tawag doon, Brother Che, ay ano tawag nga noon, yung nagpapabanal sa atin, ano? May isang katawagan doon, yung Nagsasanctify sanctifier. The Holy Spirit is the sanctifier, kaya siya yung nagsasanctify sa atin, nagpapabanal. Kung titingnan natin yung Jerusalem kasi, ayun yung symbol ng holiness, ng kabanalan ng Diyos, ano. Yung Jerusalem is the holy place, ano, kung saan doon ipinanganak si Kristo. Nakarating ka na doon, eh. So makikita natin, Ikaw din eh. siyempre. So sinasabi noon sa from Jerusalem, mula sa kabanalan na bigay sa atin ng Diyos, patungo tayo doon kasi unless we become holy and righteous, ano, sabi nga, you cannot give what you do not have. Paano natin ma-evangelize yung mga tao from Judea and Samaria to the uttermost part of the earth? Ibig sabihin yung mga nasa sanlibutan na yun, Brother Che. So be an example to those people. And once you become the example, sila ay magiging followers ng Panginoon. Kasi nakikita sa'yo, sabi mo nga yung tatak, nakikita sa iyo yung tatak, and that sign or mark is the mark, not the mark of the beast, ano, but the mark of God, the mark of the Holy Spirit. Amen. Brother Che. Nakikita na yung galaw at kilos. Baka ano yung mark of the beast, alam mo yan, di ba? Pero balikan natin yung ministry ng Holy Spirit. Yun. Una nga yung empowering. Ano, kasi may tinandaan ako, Brother Che, pagkatapos mong yung sabihin yung isa, yung kung sanay na sanay nga yung ECQ, di ba, ano? Yun yung E, empowering. May C, yung sinabi mo kanina. Yung C, doon sa verse 8, ano, yung conviction. No? Kasi ang conviction, ayun yung voice of the Spirit through our conscience. So, kinukonvict tayo para makita natin yung ating mga pagkakamali at pagkakasala. Sinabi sa verse 8. Ituloy mo yung sinabi mo kanina. Yun. At siyempre, ang tao kasi ngayon na hindi na unawaan na ang nangyayari sa mundo ngayon ay may mga masabing consequence na ng maling hakbang ng tao. Oo. Maling paniniwala ng tao, maling hakbang ng tao, maling pananaw ng tao. Yan. At pagdating sa kasalanan, ayun yung verse 8, pagdating sa kasalanan kasi, parang sige-sige na lang ang tao. Hindi para bang wala naman eh, okay lang naman 'to eh. Parang ganoon eh. Kahit damdamin nga eh, ito naman talagang uso ngayon eh. Parang nung nakaraang biglang excited silang lumabas, tinan mo. Oo. Biglang tumaas uli yung COVID dahil hindi na unawaan kung ano yung magiging consequence ng maling hakbang. Hindi na unawaan na kung anong magiging bunga ng laging apurado, laging nagmamadali. Kahit mali na yung hakbang, mali na yung kilos, mali na yung galaw, ayun tuloy ang nangyayari. No? Nakalimutan pati ng tao na talagang nakalatag na ang lahat ng bagay na pwedeng maging katagumpay ng tao at maging kapahamakan ng tao. Nandyan na, nakalatag na. Buhay, kamatayan, nandyan nakalatag na lahat na. Pero pag nagkamali ng hakbang ang tao, without the guidance, without the ministry of the Holy Spirit within, sa puso ng tao, sa damdamin ng tao, talagang maliligaw lagi ang tao. Paniniwalaan ng maling panaw, paniniwalaan ng maling damdamin, paniniwalaan ng maling espiritu, na ililigaw na doon pa rin. Okay lang sa kanya magmura, okay lang sa kanya ang manira ng puri, okay lang sa kanya ang sumakay doon sa mga usap-usapang mali. Sige-sige lang, nakalimutan niya na patungo na pala sa kamatayan ng kanyang buhay. Kaya ito, isa sa mga ministry ng Holy Spirit ay ipiliwanag kung ano ang kasalanan. Ano ito sa buhay ng tao. Kapag hindi natin naunawaan without the ministry of the Holy Spirit within, sa puso ng tao, marami ang maliligaw. Marami ang higit pa ang
karanasan doon sa nangyayari ngayon. Mm. Isang kamatayang walang hanggan. Yes, oo. Yun yung ministry of conviction, the ministry of conviction. Kung ang unang ministry ng Holy Spirit ay to empower us, empowering, yung pangalawa, yung sabi nga dito, yung ministry of conviction, i-convict yung mga tao para maliwanagan sila sa mali nilang ginagawa. So, through conscience, sa pamamagitan ng konsensya, kasi yung konsensya, that's the voice of God, the voice of the Holy Spirit. Kung tayo sensitibo sa ating conscience, ay doon po nangungusap ang Diyos sa atin, sa ating konsensya, Brother Che. Kaya mahalaga na pakinggan natin yung konsensya natin, dahil yung conviction, the ministry of the Holy Spirit. Kanina, pagbukas ko ng aking cellphone, ay may nabasa ako na isang sabaron yung, kung uso yung ECQ, GCQ, alam mo yun, ngayon daw, MM, nabasa mo yun, MECQ. Anong ibig sabihin, Ano nga ba yun? Ano nga yung nabasa ko yun, kapatid natin yung nag-post doon, di ba, yung matira ang matibay, sabi ron, matira ang matibay, extended community quarantine, matira ang matibay, bakit? Kasi nung biglang i-declare yung GCQ, ang mga tao biglang dumaming, pati yung mga mall wala na yung social distancing, kaya yun, matira ang matibay, parang gano'n, hindi mo na malaman, hindi ka nagsisikap sa sarili ba na mamaya yung taong yun may COVID na, so hindi nauunawaan, Brother Che, so gano'n, parang sabik na sabik sila, parang nakawala sa hawla yung mga tao. Kaya yung kalsada, traffic, gano'n, ang tindi. Bumalik Kaya tumaas bigla yung Sabi natin, back to normal daw. Oh. Normal na daw. Yung traffic, normal na sa kanila. Kaya grabe ka. Sabi ko, ito hindi nag-iisip yung ibang mga tao na kung hindi talaga mahalaga, bakit ka lalabas, Dapat kung hindi naman talaga mahalaga yung iyong gagawin para na ikaw ay mamasyal, para hindi na dapat mag-stay ka, Sana naunawaan ng mga tao through our conviction, Brother Che, yung conviction ng Espiritu Santo, the message of God through this COVID-19 na ito. Dapat naunawaan natin na dapat ay may changes na tayo, may pagbabago tayo kung ano yung nararapat nating gawin through the voice of the Spirit in our conscience, Brother Che. Amen. At mararamdaman natin pagka tayo nakagawa ng isang bagay na labag sa kalooban Diyos, yung feelings of guilt, di ba? Guilty tayo at minsan nakakapag-react tayo ng naghahayag ng ating maling galaw, di ba? Lahat naman tayo naka-experience ng ganyan. Pag maling ating naging pamumuhay, maling ating ginawa, nagmi-minister sa atin ng Holy Spirit. Mali yan. Mali yan. Masasanay ka dyan. Pag nasanay ka dyan, tapos ka na. Yan. Yan. Para yun ang isang anyo, isang hint ng katigasan ng kalooban ng tao. Baliwala na yung mali. Sige lang. Pero ligid sa kanyang kalampatungo na pala doon sa sabi nga ng narinig natin, apoy ng impyerno. Pero ang kalooban ng Diyos sa tao ay hindi mapahamak. Sabi ng Biblia, hindi ko kalooban ng tao ay mapahamak. Hindi ko kalooban ng tao ay mamatay. Hindi ko kalooban ng tao ay malayo sa akin. Itong hinahayag ng Biblia sa atin, na kinakailangan tayo ay maligtas. Ang kaligtasan ito ay itinuturo sa atin ng Holy Spirit sa atin. Yes. Upang tayo manalig, humakbang sa tamang hakbang. Yan. May mga katuruan ng ating ng simbahan na naglalarawan ng ating pag-acknowledge sa kanyang galaw, sa kanyang kilos. Halimbawa, yung binanggit mo kanina na Trinity. Hindi man natin na direktang nababasa sa Biblia, but actually tayo bilang nasa grasya ay binigyan ng
kapangyarihan, biyaya na i-acknowledge sa kanyang presence, pagkilala sa kanya. Oo. Ganon tayo binibigyan ng paggabay, pagkilala sa Diyos. Kasi makita naman natin kahit nawala yung word na Trinity, pero nandoon sa Biblia yung tatlo. Oo. Makikita natin doon sa baptism ni Christ, nung siya ay bautismuhan, sabi ro, nabuksan ang langit, yung presensya ni Jesus, binabautismuhan siya, tapos nabuksan ang langit, bumaba yung Espiritu Santo sa anyong kalapati, at pagkatapos yung tinig ng Ama ay nagsalita na sinasabing ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So makita natin doon yung presence ng Trinity, yung tatlo. Amen. Na iisang Diyos, tatlong persona na may iisang Diyos, dahil ang Diyos ay Espiritu. So makikita po natin doon, mga kapatid, kay Kristo. And even doon sa pagpapahayo ng Panginoon, yung Great Commissioning ni Christ, ay iniutos ni Kristo sa Matthew 28:19, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So makikita natin na ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So ibig sabihin, mayroon tatlo talaga na persona. Hindi ho Diyos, persona sa iisang Diyos. Iisa lang talaga ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay Espiritu na sumasa kanilang tatlong persona. It actually, yung sinabi ng Panginoon sa Genesis na let us, nandun yung tatlo, let us create man according to our own image, nandun yung tatlo, sila yung naglikha sa atin, at sabi ron, our own image. Kaya ang tao ay tatlong persona tayo, Brother Che. We have the body, we have the soul, and we have the spirit. So maliwanag po yung sinasabi natin, Brother Che. At ulitin natin yung sinabi mo kanina, sabi ng verse 8 and 9, Brother Che. Sabi rito, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan. Ano ba ang ibig sabihin ng taga-sanlibutan? Tayo rin ay nanahan sa sanlibutan. Yung taga-sanlibutan, ibig sabihin dito, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ito yung mga taong unbelievers na ito yung dapat yung actually, Brother Che, yung panghuli, yung witnessing. Si Kristo yung si Holy Spirit ang nagpapatotoo, at yun din dapat ang maging papel natin na tayo maging witness. So, tayo ay dapat maging witness doon sa libutan para sila ay maligtas. So sabi niya, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol sa Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniwala sa akin, Brother Che. Ayun ang napakaliwanag. Yung tungkol sa libutan, mababasa natin yun doon sa Ephesians 2, verse 1 to 3. Sabi doon kung bubuksan natin doon sa Ephesians 2, verse 1 to 3, ito ang sinasabi po ng banal na kasulatan, Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So tayo kabilang dyan, Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo'y tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Bakit napupuot ang Diyos doon? Doon sa kasalanang ginagawa natin, Brother Che. Kaya yung sabi ron, ipapaalala sa atin through conviction, yung tungkol sa kasalanan, sabi ng verse 8 and 9, Brother Che. Oo. Na mga iya, talagang maging matindi ang maging epekto nito sa buhay ng tao. At pag sinabi nga yung word na sanlibutan, ay ito na ang naging kasanayan ng tao. Kaya nga, kanina nagbigay ka ng isang larawan ng nangyayari ngayon. Yan, nang i-proclaim yung GCQ. Maraming para bang nakawala sa hawla. Yan, talaga namang nawala na yung social distancing. Kaya parang ang nangyayari, matira ang matibay. Ayun. Bahala ka sa buhay mo, parang ganun. Pero
salamat naman at ipinapakita pa rin sa tao. Mm. Ang aking pananaw diyan, Brother Rex, ginagamit rin ng Diyos ang ating mga namumuno sa Mm-mm. bayan Mm-mm. upang Totoo naman eh. i-lead ang tao doon sa tamang Oo. hakbang, wag magmadali. Meron tayong alam na sakit na kapag gumaling, pinapaalalahan tayo, halimbawa yung trangkaso, Oo. pinapaalalahan tayo, uy, ingat sa galaw mo, huwag ka masyadong kumilos, baka Oo. mamaya mabinat ka. Mas matindi ang binat. Oo. Mas Yung, matinding second wave. Yung second wave nga na nangyayari. Ingat tayo. Oo. Kasi mabigat yan eh. Baka mamaya mali ang ating application ng ating Oo. pananampalataya. Oo. Hindi tayo pababayaan. Totoo, hindi tayo pinababayaan ng Oo. Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos. Totoo, iniingatan tayo ng Diyos. Pero pag mali ang ating hakbang, kahit iniingatan tayo ng Diyos, yun nga, Oo. mali ang ating naging pagpili, Oo. mali ang ating naging hakbang, Oo. mali ang ating naging galaw, ano nangyari? Parang hindi tayo pumanig doon sa side ng Panginoon sa pag-minister sa atin ng Diyos. Oo. Sa pagmamagitan ng Holy Spirit. Parang pumapanig ang tao doon sa udyok ng kaaway. Oo, kasi isipin mo, binigyan naman ng guidelines ng government, Oo. Hindi mali yung gobyerno, kundi binigyan ng GCQ at binigyan ng instruction. Mayroong kung sa ano'y instruction na ibinigay para sundin, Sabi nga ay kilala mo yun yung nasabi ay pag ikaw ay nasa eskwelahan, yung batas, pag sinunod mo at nag-comply ka, pwede ka nang lumabas. Mali. brother Che. Sabi nga nung Natatawa tuloy si Brother Loreto. sabi nga ni Alam siguro si Brother Loreto yan. sabi nga Brother Che ni nung spokesperson ng ating presidente kilala niyo yung nagsabi doon. So ganun ang GCQ. Pag ikaw ay nag-comply ng lahat ng sinasabi ng government, pwede kang lumabas. Ano yung i-comply mo? Magsuot ka ng face mask, magdala ka ng alcohol, sumunod ka sa social distancing, ha? Pag nag-comply ka sa mga bagay na yon, pwede kang lumabas at mayroon kang yung permit, doon? Yung permit to live. Yung Quarantine pass. pwede kang lumabas. Pag nag-comply ka doon, ngayon kung hindi ka nag-comply doon at hindi ka sumunod, lumalabag ka sa batas, Brother Che. Yung isang babaeng nahuli, buti na lang may katwiran, yung pala may ganun, hindi ikinulong dahil sinabi mismo ng asawa niya, may ganun yun. Medyo may diferensya ang isip. Hindi nakulong. Yung isang babaeng maganda, na napaka-arte, nakulong siya, Brother Che. Kasi yung paglabag sa kautusan, yung paglabag sa rules and regulation, ganun din sa ating pinag-uusapan. Pag tayo lumabag sa kilos ng Espiritu Santo, mapapahamak tayo, Brother Che. Ang magkasala sa Ama at sa Anak. Sa Diyos Ama, Diyos mas Anak. matindi yung magkasala ka sa Espiritu Santo. Walang kapatawaran, sabi ng Bible. Brother Che. Ibig sabihin nun, nandun na. Naka-lockdown ka na. Di ba? Mag-comply ka muna. How to comply in the Holy Spirit, in the work of the Holy Spirit. Siyempre, mahalaga dito yung pananalig sa Panginoon. Yes, we need to comply in the work of the Holy Spirit. Siyempre, yung ating, di lamang yung ating paniniwala, di lamang yung ating damdamin, kasama yung ating galaw, ating kilos. Ingat ka sa galaw mo, ingat ka sa kilos mo. Baka nga naniniwala ka nga na iniingatan ka, pero ang kilos mo naman mukhang hindi iniingatan. Hindi mo naman iniingatan. Kaya ang lalabas doon, matirang matibay kasi hindi ka nag-iingat Bahala ka Ikaw ba'y katawang bakal, hindi ka tatamaan yan. Kung hindi ka mag-iingat, hindi ka nag-comply sa mga rules and regulation, kapahamakan yun. Sabi ni St. Peter, delight your cares, your anxieties unto the Lord, for He cares for you. Yes. He cares for you. Iniingatan tayo ng Panginoon. Yes, Brother Che. Yun. Ang panguli natin kasi empowering conviction ay yung W witnessing kung ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo patungkol kay Kristo
at sa mga gawain ni Kristo, siya yung nagwi-witness para sa atin, tayo rin ay magiging effective witness Ayun, ng oo. ng Diyos, Brother Che. Effective witness kasi nga tayo ay nasumpungan natin yung Mm-mm. yung instruction ng Oo. Panginoon. Sabi niya, seek ye first Mm-mm. the kingdom of God and His Yes, righteousness, at saka yung being filled, Kasi mayroong righteousness sa mundong ito eh. Maling pangatwiran eh. Balipangatwiran. Bakit kayo lang ba nabubuhay? Oo. Kayo lang ba nagugutom? Ganun eh. Yung mga pangangatwiran na yung mga actually minsan sinasani lang tayo ng ating Panginoon eh, sa totoo lang eh. Hinuhubog tayo ng Panginoon, nasa ang ating tiwala. Nakalimutan natin na tayo ay dumaraan lang sa mundong ito. Oo. Dapat sa pagdaan sa mundong ito ay ang nakikita sa atin ay larawan ng Diyos. Oo. Larawan ni Kristo. Amen. Kabutihan, kabanalan, kaayusan, kalinisan. Sabi nga naunawaan ko na yung cleanliness na hindi lang pala next to godliness. Oo, ano Kundi pa? mismo ang cleanliness is godliness. Oo, mismo, godliness mismo. Ang cleanliness is godliness, Kasi ang Diyos kasi ang naglilinis sa atin, Sabi nga pag narinig mo yung word na brainwashing, Oo. Pag brainwashing, ibig sabihin po, yung sa pamagitan ng mga salita, nalilinis yung ating kaisipan. Ayun. At ang pinakamatinding nakapag-brainwash sa atin ay yung Word of God because it is very powerful, Brother Che. Amen. Sabi ng Hebrews 4:12, the Word of God is alive and powerful, effective, So yun ang napakahalaga. So once po na nasa atin yung Espiritu Santo, ang pinakamahalaga doon ay tayo nagiging filled, puspos, Sa Biblia, makikita natin kung sino ang unang pinuspos ng Espiritu Santo. Si Mama Mary, di ba? Kaya sinabi siya, ay filled siya ng Espiritu Santo, punong-puno siya ng grasya. Kaya doon sa ating pagpaparangal kay Maria, abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Wow. Yung being filled with the Holy Spirit. Pagkatapos sinundan pa ang Panginoong Diyos si Kristo ay sumasayo. So, yun po ang kaya nagiging effective ang tao na maging witness ni Christ, it because they were filled with the Holy Spirit. Yung mga makikita natin si Saint Peter, nung siya'y mapuspos after the Pentecost, tumapang si Saint Peter, nagpahayag ng salita ng Diyos, matindi at alam mo kung ilan agad ang na-convert nila? 3,000 ka agad, Brother Che, ang nadagdag sa kanila. Sa atin, isa lang, hirap na tayong may madagdag sa ating prayer meeting, sa mga prayer group and chapter, Brother Che. Isa, wala nang na-welcome. Paano yun? Kailangan talaga natin ang being filled with the Holy Spirit. Actually, yan naman talaga ang tatak ng gawa ni El Shaddai. Charismatic eh. Alam mo, dinagdagan pa niya sa ating kapanahunan. Yung napupunang grasya. Siksik, liglig, umaapaw. Diba? Overflowing. Diba? Amazing. Hindi lang napupuno ka ng grasya, kundi siksik, liglig, umaapaw. Meaning, ang bumukal sa iyong puso because of your faith in God, sabi ng John 7:38, mula sa puso ng taong nananalig kay Kristo, bubukal ang tubig na nagbibigay buhay. Yung tubig na tinutukoy doon ay yung Holy Spirit. Yes. Espiritu na bubukal sa puso ng tao. Spirit of love, Spirit of peace, Amen. Spirit of joy, lahat ng mabuting espiritu bubukal sa puso. Amen, galit, Brother Che. hindi espiritu ng hinanakit, tampo, nagdamdam dahil hindi dumating sa kanya yung sap. Kaya to conclude, Brother Che, kasi konti na yung oras natin, napakahalaga, don't stop, Amen. Huwag tayong hihinto, kapag naranasan na natin yung mga blessing, minsan kasi, kapag natanggap na natin yung biyaya, naghihinto tayo, kapag natanggap na natin, we are filled with the Holy Spirit, at makikita natin, grabe ang pagpupuri natin, o kaya speaking in tongues, stop na, nasa akin na, don't stop. Go on, sabi nga doon sa advertisement ng CDW, ano sinasabi doon? Wisdom beyond knowledge, Wisdom beyond knowledge. So hindi tayo hihinto kasi there is amazing beyond blessing. Amen. Mayroong amazing
beyond blessing, doon sa kabila ng mga pagpapalang ating tinatagak, kung hindi tayo hihinto, mayroong amazing doon. At ano yung makaka-amaze doon? You will be filled with the Holy Spirit and you will become effective witness of Christ if you are truly filled with the Holy Spirit, Brother Che. Amen. Kaya yun po ang napakalaga. Ang ministry ng Espiritu Santo, gusto niya tayong ma-empower, magkaroon po tayo ng kapangyarihan, makonvict tayo kung mayroon pa tayong mga ginagawang hindi tama, at para tayo maging effective witness ng Panginoon. Yun yung ECW, hindi po ECQ, Brother Che. Amen, Brother Loreto.